Hindi ka ba nahihiya na nabubuhay ka lang sa awa ng isang lalaki? Ikaw naman, lubusin mo na itong maningning na sandali. Baka ito na ang huling party kung saan ikaw ang bida. Magandang araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay mula sa Istasyon ng Puso. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang babaeng nawalan ng lahat sa isang iglap. Sa bingit ng kawalan ng pag-asa, nakatanggap siya ng isang di inaasahang alok na naging simula ng isang matamis na paghihiganti at paghahanap sa tunay na pag-ibig. Pakiusap, lakasan ninyo ng kaunti ang inyong volume at pakinggan ang kwento. Noong araw na nalaman kong nagtaksil ang asawa ko, pinuntahan ako ng asawa ng kanyang kabit. Ang yaman ko ay 5 bilyong piso. Tumango ka lang, bukas na bukas din, magpapakasal tayo sa City Hall. Nag-alinlangan ako ng 3 segundo at pagkatapos ay tinanggap ang kanyang alok. Isang biglaang malakas na ulan ang bumuhos sa Metro Manila ngayong araw. Salamat dito, tila bahagyang lumamig ang maalinsangang hangin ng papalapit na tagulan, ngunit sa loob ng puso ko, isang hindi maipaliwanag na apoy ng pangamba ang nagsisimulang sumiklab. Nakatayo ako sa maluwag na kusina ng aming pinag-ipunan sa loob ng 10 taon, isang marangyang condominium unit sa Bonifacio Global City. Hinihimas ko ang malambot na silk blouse na minsan nang pinuri ng asawa kong si Marco na siyang pinakabagay raw sa akin. Sa ibabaw ng hapagkainan, isang piging ang nakahain, puno ng mga paboritong pagkain ni Marco. Ang malinamnam na kare-kare na gawa sa buntot ng baka, ang matamisanghang na beef caldereta at maging ang simpleng lumpiang sariwa na nagpapaalala sa aming mga alaala noong mahirap pa kami sa aming bayang Sinilangan sa Pampanga. Ang orasan sa dingding ay patuloy sa regular nitong pagtiktak. Lagpas na ng 8:00 ng gabi ang maikling kamay nito, ngunit hindi ko pa rin naririnig ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng digital lock. 10 taon. Hindi ito gaanong kahabaan kung ikukumpara sa buong buhay ng isang tao, ngunit sapat na itong panahon para maranasan ng isang mag-asawa ang lahat ng saya at hirap. Eksaktong 10 taon na ang nakalipas ngayon nang magkahawak kamay kaming pumasok ni Marco sa simbahan. Walang kahit isang alahas sa kanyang bulsa at tinalikuran ko ang maraming manliligaw na mula sa mayayamang pamilya para piliin siya, isang mahirap ngunit ambisyosong inhinyero. Sa nagdaang 10 taon, buong puso kong isinakripisyo ang aking buhay para maging kanyang matatag na sandalan. Ang aking diploma mula sa isang tanyag na unibersidad, kung saan ako nagtapos ng may karangalan at ang karerang nagsisimula pa lang sanang lumipad, lahat ay isinantabi ko. Itinuon ko ang aking buong atensyon sa pag-aasikaso ng bahay at paghahanda ng kanyang pagkain 3 beses sa isang araw upang makapag-focus siya ng husto sa kanyang trabaho. Sa wakas, narinig ko ang tunog ng pinto at nagising ako sa malalim na pag-iisip. Nagmamadali kong inayos ang aking buhok at inihanda ang aking pinakamatamis na ngiti para salubungin ang aking asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Mula sa kanyang katawan, kasabay ng malamig na hangin ng gabi, ay isang lamig na tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Hindi siya tumingin sa aking mga mata. Ang mga pulang rosas na maingat kong inayos sa florera, ang hapunan na malamig na ngayon tila hindi niya ito napansin. Inihagis ni Marco ang kanyang briefcase sa sofa, niluwagan ang kanyang kurbata at umupong may halong pagod at inis sa mukha. Nang maingat akong lumapit para tanggalin ang kanyang basang Amerikana, marahas niyang iwinaksi ang aking kamay. Nawalan ako ng balanse at muntik nang matumba. Tinitigan niya ako ng mga matang sinlamig ng yelo. Ang pangakong magsasama kami habang buhay ay tila naglaho na. Maupo ka, may kailangan tayong pag-usapan. Ang kanyang boses ay parang martilyong dumurog sa aking puso. Tahimik akong umupo sa tapat niya. Nagsimulang tumibok ng malakas ang aking dibdib. Ang kutob ng isang babae ay nagbababala na isang malaking bagyo ang paparating, handang wasakin ang lahat ng pinaghirapan kong itayo.
Nagsindi si Marco ng sigarilyo, humitit ng malalim at pinuno ng makapal na usok ang espasyo sa pagitan namin. Pagkatapos, parang wala lang, sinabi niya, maghiwalay na tayo. Isang salitang magaan na parang balahibo, ngunit ang pinsala nito ay mas malakas pa sa 1,000 toneladang pampasabog. Nabingi ako. Pinilit kong manatiling kalmado at nagtanong kung bakit. Ano ang nagawa kong mali o may problema ba sa kumpanya? Ngumisi si Marco, isang ngiting malupit at malamig. Wala kang ginawang mali. Nagsawa lang ako sa ganitong buhay. Kailangan ko ng babaeng magbibigay ningning sa pangalan ko sa lipunan. Hindi isang may bahay na amoy mantika tulad mo. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang bunton ng mga litrato at inihagis sa mesa. Sa mga litrato, nandoon si Marco, kasama ang isang bata at sopistikadang babae. Magkayakap sila ng mahigpit sa mga mamahaling restaurant at 5-star resort. Kilala ko ang babae. Si Angela, ang sekretarya sa kanyang kumpanya na halos 1 taon pa lang. Ilang beses ko na siyang nakita at pinuri pa dahil sa kanyang kasipagan at kabaitan. Tinitigan ako ni Marco sa mata at malinaw na ipinahayag. Buntis si Angela sa kanyang anak na lalaki. Ang bagay na hindi ko na ibigay sa loob ng 10 taon ay nagawa niya. Sinabi niyang kailangan niyang panagutan ang ina at ang bata. Kailangan niya ng isang tagapagmana. At si Angela ang babaeng nagbigay sa kanya ng karangalang iyon. Mainit na luha ang dumaloy sa aking mga pisngi. Ang abalang trabaho at madalas na business trips ay pawang mga dahilan lamang para bumuo ng bagong pamilya kasama ang ibang babae. Nabasag ang boses ko nang magtanong ako, ang 10 taon ng kabataan ko, ang mga araw na ipinagbili ko, pati ang gintong singsing na bigay ni Mama para lang makatulong sa puhunan mo. Ang mga gabing binantayan kita sa ospital noong may sakit ka. Ano ang lahat ng iyon? Tumingin si Marco sa akin ng may paghamak. Pwede ba? Tigilan mo na yang mga lumang kwento. Yung perang binigay mo noon, ibabalik ko sa'yo, doble, triple pa. Sapat na yun, di ba? Kunin mo ang pera at maglaho ka na lang ng tahimik. Huwag kang maging hadlang sa karangalan ko at sa kinabukasan ng anak ko. Tinitigan ko ang lalaki sa harap ko. Estranghero. Saan napunta ang simple at mabait na binatang minahal ko? Nasaan ang pangakong sasamahan niya ako hanggang sa dulo ng mundo? Ang pera at katanyagan ay ginawa siyang isang halimaw, isang demonyong handang itapon ang kanyang asawa na parang basahan para sa karangyaan at kasakiman. Ang hapunan na inihanda ko para sa aming anibersaryo ay lumamig na tulad ng aming pagsasama, nag-iwan lamang ng mapait na lasa. Sa labas, patuloy pa ring bumubuhos ang malakas na ulan na tila dinadamaya ng sinapit ng isang babaeng nagkamali sa pag-ibig at pagsasakripisyo. Napaupo ako roon, pinakikinggan ang tunog ng pagkadurog ng aking puso, matatalim at masasakit na piraso. Ang gabing iyon ang naging pinakamahabang gabi sa aking buhay. Pumasok si Marco sa silid tulugan at malakas na isinara ang pinto habang ako'y naiwang mag-isa sa malamig na sala. Nakaupo sa isang sulok sa dilim, hinayaan kong wasakin ng mga alaala ang aking puso. Naalala ko ang araw na lumuhod siya at nag-propose gamit ang isang singsing na gawa sa damo. Nangako siyang babawiin niya ang lahat kapag naging matagumpay siya. Ang mga salitang iyon ay naglaho na parang hangin. Naging matagumpay nga siya. Ngunit ang kapalit na ibinigay niya sa akin ay mga pirmadong papeles ng annulment at mga salitang tumagos hanggang sa aking buto. Kinabukasan ng umaga, nanatili akong nakaupo sa parehong posisyon hanggang sa sumilip ang maputlang sikat ng araw sa siwang ng kurtina. Namamaga at namumula ang aking mga mata. Lumabas si Marco mula sa silid. Maayos ang kanyang kasuotan at amoy mamahaling pabango. Inilagay niya sa mesa ang mga papeles ng annulment na pirmado na niya at malamig na sinabi, "Pirmahan mo na yan. Kailangan ko nang isumite sa korte. Gusto kong matapos ito ngayong linggo para makapagpakasal na kami ni Angela sa susunod."
Gusto kong matapos bago pa lalong lumaki ang tiyan ni Angela. Masisira ang imahe ko bilang isang matagumpay na negosyante. Kinuha ko ang mga papeles. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa aking paningin. Ang dahilan ng hiwalayan, irreconcilable differences. 3 salita na bumura sa 10 taon ng aming pagsasama. Tumingala ako kay Marco at nagtanong sa basag na boses, "Wala ka man lang bang kahit kaunting pagsisisi sa ginagawa mo sa akin?" Tumingin si Marco sa kanyang relo, naiinip. "Pagsisisi? Tignan mo nga ang sarili mo. Matanda, losyang, at buong araw na nasa kusina. Wala ka ng karapatang tumabi sa akin. Kunin mo na lang ang pera at umalis ng tahimik. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Wala kang sisisihin kundi ang sarili mo kapag nangyari yon." Tumawa ako, isang mapait na tawa. Sa kanyang mga mata, ako ay isang luma at sirang gamit na kailangang palitan ng bago at mas magara. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang aking kamay, ngunit ang aking isip ay kakaibang kalmado. Siguro kapag umabot na sa sukdulan ng sakit, namamanhid na ang isang tao. Isinulat ko ang aking pangalan sa papel, isang pirmang matatag na parang isang kutsilyong pumuputol sa lahat ng natitirang pag-asa. Itinulak ko ang mga papeles patungo kay Marco. Tinitigan siya sa mata at sinabi, "Pinirmahan ko na, kunin mo na. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Hindi ko kailangan ni isang kusing mula sa iyo. Nandidiri akong tanggapin ang perang galing sa iyo." Kinuha ni Marco ang mga papeles na may ngiting tagumpay. "Nagpapakadisente ka pa," pangungutya niya. "Kapag umalis ka sa bahay na to, malalaman mo kung gaano kahirap ang mundo. Huwag kang babalik dito para mamalimos." Pagkatapos sabihin niyon, umalis siya nang hindi man lang lumilingon. Ang asawang kasama niya sa hirap at ginhawa ay hindi man lang niya binigyan ng huling sulyap. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng isang trahedya sa aking buhay. Tumayo ako, pumasok sa silid at nag-empake. Ilang simpleng damit, ang mga luma kong libro sa accounting na matagal nang nakatago sa aparador at isang litrato kasama ang aking mga magulang sa probinsya. Iyon lang ang dinala ko. Ang mga damit, bag at alahas na bigay ni Marco ay iniwan ko lahat. Ayokong magdala ng kahit anong magpapaalala sa taksil na iyon. Habang hinihila ko ang aking maleta palabas sa marangyang bahay na iyon, magaan ang aking katawan ngunit hungkag ang aking puso. 10 taon ng aking kabataan at sa huli, umalis akong walang dala kundi isang pusong sugatan. Sumakay ako ng taxi. Sinabi ko sa driver na dalhin ako kahit saan basta malayo sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ang sasakyan sa mga abalang kalsada, nakita ko ang mga taong naglalakad at doon ko naramdaman kung gaano ako kalungkot at nawawala. Wala akong lakas ng loob na umuwi sa aming probinsya. Ayokong mag-alala sila at takot ako sa sasabihin ng mga kapitbahay. Ang aking mga magulang na buong buhay na namuhay ng marangal at laging ipinagmamalaki ang kanilang manugang, gaano kaya kalaki ang kanilang pagkadismaya kapag nalaman nila ang totoo. Sinabi ko sa driver na ibaba ako sa isang tahimik na parke. Umupo ako sa isang bangko, pinapanood ang mga nalalaglag na dahon at naisip kong parang ganito na rin ang buhay ko, unti-unting nalalanta. Gutom ako, ngunit wala akong ganang kumain. Ang pakiramdam na pinagtaksilan at itinapon na parang basura ay hindi maalis sa aking isipan. Ano ba ang nagawa kong mali? Ibinigay ko ang lahat para sa aking asawa at pamilya. Bakit ganito kalupit sa akin ang tadhana? Ngunit agad kong sinaway ang aking sarili. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kailangan kong alagaan ang aking matatandang magulang. At kailangan kong ipakita kay Marco na kaya kong mabuhay nang wala siya, na mas magiging maayos pa ang buhay ko. Isang matinding pagnanais na mabuhay ang umusbong sa aking kalooban. Pinunasan ko ang aking luha, huminga ng malalim at tinipon ang aking sarili. Mahaba pa ang buhay
at ang malamig na tubig na ibinuhos ni Marco sa aking mukha ay magiging lakas ko para magsimula ng bagong buhay. Umalis ako sa parke at nakahanap ng isang maliit na apartment sa isang eskinita para gawing pansamantalang tirahan. Hindi ito maikukumpara sa marangyang kondo na pinanggalingan ko, masikip at maalinsangan. Ngunit dito, hindi ko kailangang harapin ang kasinungalingan at pangungutya, kaya't mas payapa ang aking pakiramdam. Sa loob ng ilang araw, natulog lang ako na para bang sinusubukang takasan ang malupit na katotohanan. Ngunit ang gutom at pag-aalala sa aking ikabubuhay ang nagtulak sa akin na lumabas. Noong hapong iyon, nagpunta ako sa isang cafe sa tabi ng Manila Bay. Umaasang ang malamig na hangin mula sa dagat ay kahit paano'y makapagpapagaan ng aking damdamin. Umupo ako sa isang sulok, umorder ng mainit na latte at pinagmasdan ang pag-alon ng tubig. Sa paligid ko, puro masayang magkasintahan na magkahawak kamay. Ang kanilang mga tawanan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking sariwang sugat. Yumuko ako at bumuntong hininga. Hindi alam kung paano haharapin ang bukas. Noon, isang matangkad na lalaki ang lumapit at nagtanong kung pwede siyang makiupo dahil wala nang ibang bakanting upuan. Itinaas ko ang aking ulo para tumanggi, ngunit natigilan ako nang makita ko ang kanyang mga mata. Malalim at puno ng lungkot, ngunit mayroon ding katatagan at kahinahunan. Nakasuot siya ng isang eleganteng kulay abo na suit at mula sa kanyang kilos may kakaibang kalungkutan na bumabalot sa kanya. Tumango ako at umusog para bigyan siya ng puwang. Umorder ang lalaki ng black coffee na walang asukal. Matagal siyang tahimik na nakatingin sa dagat. Tila abala rin siya sa malalim na pag-iisip. Maya-maya, bigla siyang tumingin sa akin at nagtanong sa mahinang boses, "Hindi po ba kayo si Mrs. Isabel Santos, ang asawa ni CEO Marco Santos ng Horizon Builders?" Nagulat ako. Paano nalaman ng isang estranghero ang pangalan ko at pati na ng dati kong asawa? Nagtanong ako ng may pag-iingat, "Sino po kayo at paano ninyo ako nakilala?" Ngumiti siya ng malungkot ngunit tapat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miguel. Huminto siya sandali, na para bang binibigyan ako ng oras na kumalma bago idagdag ang isang pangungusap na yumanig sa aking mundo. Ako ang asawa ni Angela, ang babaeng buntis sa anak ng asawa mo. Ang kutsarang hawak ko ay nahulog sa platito, lumikha ng isang matinis na tunog. Tinitigan ko siya ng hindi makapaniwala. Paano naging ganito kaliit ang mundo? 2 taong pinagtaksilan ay nagtagpo sa isang ganito kagulat na sitwasyon. Mahinahon na kinuha ni Miguel ang kutsara at ibinalik sa aking platito. Sinabi niyang matagal na niyang alam ang tungkol sa kanila, ngunit nanahimik siya para makakalap ng ebidensya. Tulad ko, niloloko rin siya ng kanyang asawa at ng kalaguyo nito. Hindi lang ito simpleng relasyon, nagpaplano rin silang ilipat ang pondo ng kumpanya ni Miguel patungo sa kumpanya ni Marco. Nagsalita siya sa isang nakakagulat na kalmadong boses. Walang bahid ng selos, galit o matinding puot, tanging isang malalim na pagkadismaya at sakit ang mababanag sa kanya. Habang tinitignan ko si Miguel, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon. 2 estranghero na may parehong sakit, sinaksak patalikod ng mga taong pinakamamahal nila, ngayon ay magkatabing nakaupo sa gitna ng maingay na lungsod. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang pagsasama. Sobra niyang minahal at inalagaan si Angela. Itinuring na parang reyna, ngunit ang isinukli sa kanya ay isang walang hiyang pagtataksil. Sinabi niyang hindi siya lumapit sa akin para magsumbong o humingi ng awa. Alam niyang ako ang dating mahusay na accountant na malaki ang naitulong sa pag-angat ng negosyo ni Marco mula sa wala. Tinitigan ako ni Miguel ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng kumpiyansa at tiwala. Sinabi niyang kailangan niya ang tulong ko at siya naman ay makakatulong sa akin na mabawi ang mga nawala sa akin. Hindi ang taksil na lalaki,
kundi ang aking karangalan at katarungan. Sinabi niyang si Marco at Angela ay may malaking plano para dominahin ang merkado at pabagsakin ang kanyang kumpanya. Kung hindi kami kikilos, magtatagumpay sila at patuloy na mananapak ng ibang tao. Tahimik akong nakaupo, pinag-iisipan ang mga sinabi ni Miguel. Ang galit na matagal kong kinimkim ay tila sumabog. Hindi ako isang taong mapaghiganti, ngunit hindi rin ako isang santa na hahayaang tapak-tapakan ako ng iba. Kinuha ni Marco ang 10 taon ng aking kabataan, ang aking tiwala sa buhay at ang aking pag-ibig. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kasakiman at kalupitan. Kumuha si Miguel ng isang business card mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kung gusto mong tumayong muli ng may dignidad, tawagan mo ako. Hindi niya ako pinilit. Ngunit sinabi niyang naniniwala siyang ang isang babaeng matalino at matatag na tulad ko ay hindi basta-basta susuko sa tadhana. Pagkasabi noon, tumayo si Miguel. Binayaran niya ang aming mga ininom at tahimik na umalis. Ang kanyang anino na humahaba sa daan sa tabi ng Luke ay mukhang malungkot, ngunit matatag na parang bundok. Tinitigan ko ang business card sa aking kamay at sinundan ng tingin ang kanyang likod na unti-unting nawawala sa karamihan. Isang malakas na ideya ang umusbong sa aking isipan. Baka ito na ang pagkakataong ibinigay sa akin ng langit. Kapag nagsara ang isang lumang pinto, isang bago ang nagbubukas. Huminga ako ng malalim. Mapait ang kape sa aking bibig, ngunit matamis ang lasa nito sa huli. Tulad ng ating buhay, kailangan nating maranasan ang lahat ng pait bago natin maintindihan ang halaga ng kaligayahan. Mahigpit kong hinawakan ng business card. Isang matapang na desisyon ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang daan na puno ng tinik, ngunit isang bagong paglalakbay na puno ng pag-asa. 3 araw na ang lumipas mula nang magtagpo kami sa tabi ng Manila Bay, ngunit wala pa rin akong lakas ng loob na tawagan si Miguel. Ang kanyang business card ay halos mapudpud na sa aking mga kamay. Ang maliit na apartment na tinutuluyan ko ay parang sumasakal sa akin tuwing dapit hapon. Ang away ng bagong kasal sa kabilang kwarto, ang iyak ng bata, lahat ay nagpapalala sa aking kalungkutan. Nakahiga sa lumang banig, tinititigan ng mansadong kisame, tinanong ko ang aking sarili, may lakas ba akong pumasok sa isang bagong laban o susuko na lang ako at hahayaang dalhin ako ng agos ng buhay? Habang gulong-gulo ang isip ko, tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero, ngunit may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Nag-alinlangan ako sandali bago sagutin. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang mahinahon at kalmadong boses ni Miguel. Tinanong niya kung kumain na ako, kung maayos ang aking pakiramdam. Ang kanyang kontrolado at magalang na pag-aalala ay nagpainit sa aking puso. Ibang-iba siya kay Marco na laging nagmumura sa akin tuwing lasing. Niyaya ako ni Miguel na magkita kinabukasan sa isang tahimik na restaurant sa labas ng lungsod. May mahalaga raw kaming kailangang pag-usapan. Isang bagay na hindi lang tungkol sa aking karangalan, kundi sa kinabukasan ng isang malaking korporasyon. Kinabukasan, maaga akong gumising. Kinuha ko mula sa aking maleta ang pinakamaayos kong damit, isang puting blouse at itim na slacks, simple ngunit formal. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng kaunting lipstick para itago ang pagod mula sa gabing walang tulog. Pagdating ko sa lugar ng aming tagpuan, nandoon na si Miguel. Sa harap niya ay isang makapal na folder ng mga dokumento. Nang makita niya ako, tumayo siya at hinila ang upuan para sa akin. Bahagya akong nagulat sa kanyang maginoong kilos, ngunit nagpasalamat din. Walang paligoy-ligoy si Miguel. Itinulak niya ang folder patungo sa akin at nagsalita ng may seryoso ngunit mapagkakatiwalaang tingin. Paki-review ang mga dokumentong ito. Iyon ay mga ebidensya kung paano nakipagsabwatan si Marco sa ilang tiwaling miyembro ng board ng kumpanya ni Miguel para ilihis ang pondo ng proyekto at ilaunder ito sa pamamagitan ng mga ghost company na nakapangalan kay Angela.
Ang kanilang mga pamamaraan ay napakatuso na kung hindi isang taong bihasa sa accounting at pamilyar sa estilo ng negosyo ni Marco, mahirap mahanap ang mga kritikal na butas. Isa-isa kong binuklat ang mga papel. Sumasayaw ang mga numero sa aking paningin at habang tumatagal, lalo akong kinilabutan sa ambisyon ni Marco. Habang abala ako sa gawaing bahay, masusi niyang inihahanda ang isang malawakang plano para nakawin ang pondo. Handa akong itapon sa kalye anumang oras. Isang galit ang kumulo sa akin at tila bumara sa aking lalamunan. Ikinuyom ko ang aking mga kamao para pigilan ang panginginig ng aking buong katawan. Tila naintindihan ni Miguel ang sakit na aking nararamdaman at marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking nakakuyom na kamao na parabang nagbibigay ng lakas. At pagkatapos, sinabi niya ang isang alok na nagpagulat sa akin. Magpakasal ka sa akin. Tinitigan ko siya, hindi makapaniwala sa aking narinig. Ipinaliwanag niyang hindi ito isang ordinaryong kasal na base sa pag-ibig, kundi isang estratehikong alyansa na kailangan naming pareho. Sinabi niyang kailangan niya ng isang legal na asawa, isang taong may kakayahan at tiwala na pamahalaan ang kanyang yaman, kontrolin ang daloy ng pondo, at higit sa lahat, ilantad ang tunay na kulay ni Marco at Angela. At ako naman, sa halip na dalhin ang kahihiyan ng pagiging isang babaeng iniwan, magkakaroon ako ng isang marangal na katayuan. Magkakaroon ako ng kapangyarihang pinansyal at posisyon sa lipunan para harapin ang mga taong yumurak sa akin. Sabi ni Miguel, Isabel, alam kong mataas ang pride mo. Hindi ko sinusubukang bilhin ka. Ang gusto ko lang ay sabay nating harapin ang unos na ito dahil iisa ang bangkang sinasakyan natin. Pangako, igagalang kita ng buo. Magsasama tayo sa isang bahay pero magkahiwalay ang ating pribadong buhay. Kapag naayos na ang lahat, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan at hahatiin natin ang yaman na muli nating itatayo. Ang kanyang alok ay biglaan, ngunit kasabay nito ay napakalohikal at kapani-paniwala. Para itong isang salbabida na inihagis sa akin habang nalulunod ako sa baha. Tahimik akong nag-isip. Sa aking isipan, lumitaw ang mapagmataas na mukha ni Marco at ang mapanghamak na ngisi ni Angela. Naalala ko rin ang aking matatandang magulang sa probinsya. Gaano kaya sila masasaktan kapag nalaman nilang ang anak nilang babae ay pinalayas ng asawa at nabubuhay ng miserable. Kung tatanggapin ko ang alok ni Miguel, magkakaroon ako ng pagkakataong magsimulang muli. Maipapakita ko kay Marco na kaya kong mabuhay nang wala siya. Hindi, mas maayos pa ang buhay ko ng libu-libong beses. Tinitigan ko ng malalim ang mga mata ni Miguel. Sinubukan kong maghanap ng kasinungalingan, ngunit tanging katapatan at katatagan ang nakita ko. Huminga ako ng malalim at tumango. Sa sandaling iyon, alam kong tumuntong ako sa isang bagong landas, isang daan na puno ng tinik, ngunit may mas malaking pag-asa. Matapos kong tanggapin ang alok ni Miguel, gumaan ang aking pakiramdam, ngunit kasabay nito, isang hindi tiyak na pangamba sa hinaharap ang bumalot sa akin. Ang unang kailangan kong gawin ay tapusin ng buo ang proseso ng annulment kay Marco at magsimula ng bagong buhay na malinis sa mata ng batas. Kahit na napirmahan ko na ang mga papeles, kailangan pa naming humarap sa korte para sa mediation. Isa itong prosesong hindi maiiwasan. Nag-alok si Miguel na samahan ako, ngunit tumanggi ako. Gusto kong harapin ang aking nakaraan ng mag-isa. Gusto kong ako mismo ang pumutol sa nakakainis na ugnayang ito para patunayan sa sarili ko na tunay na akong malakas. Sa araw ng aming pagpunta sa korte, ang langit ay kasing bigat ng aking damdamin. Maaga akong dumating at tahimik na umupo sa waiting area. Pinagmamasdan ang ibang mga mag-asawang naghihintay din ng kanilang turno. Mayroong nag-iiyakan, mayroong nag-aaway ng malakas, at mayroon ding tulad namin ni Marco, nananatiling tahimik na may nakakakilabot na katahimikan.
Huli nang dumating si Marco, kasama si Angela. Nakasuot si Angela ng isang hapit na maternity dress, ipinapakita ang kanyang lumalaking tiyan at ang kanyang mga kamay ay puno ng kumikinang na alahas. Makapal ang kanyang makeup, ngunit hindi nito maitago ang kanyang pagiging bulgar. Nang makita niya akong mag-isang nakaupo sa aking simpleng damit, sinuri niya ako mula ulo hanggang paa at may ibinulong kay Marco. Pagkatapos, nagtawanan sila ng may pagmamalaki. Lumapit si Marco sa akin. Walang kahit isang bati. Itinaas niya ang kanyang baba at nagtanong, "Nakakapag-isip ka na ba? Kung hihingi ka ng share sa ari-arian, sabihin mo na ngayon." Tinitigan ko siya. Paano ang lalaking ito nakasama ko sa iisang kama, sa loob ng 10 taon ay naging ganito ka-estranghero at kalupit? Mahinahon akong sumagot, "Hindi ko kailangan ni isang kusing mula sa iyo. Pirmahan mo na lang agad ang joint manifestation para mapabilis ng korte ang desisyon. Gusto ko nang matapos ang ugnayan natin sa lalong madaling panahon." Tila nagulat si Marco sa aking matatag na paninindigan. Tinitigan niya ako nang may pagdududa at nagtanong, "Nakahanap ka na ba ng mas magandang lalaki kaya ka nagmamadali?" Sumingit si Angela na nasa tabi niya. "Ate, sino namang kukuha sa isang segunda mano na tulad mo? Siguro nagmamadali kang umuwi sa probinsya para magsaka kasama ng mga magulang mo." Hindi ko na naramdaman ang pangangailangang patulan ang mga ganoong kababang uri na tao. Tumayo ako, tinitigan si Marco sa mata at sinabi ng malinaw, "Masaya man o malungkot ang buhay ko, wala ka nang pakialam doon. Ikaw, ingatan mo yang posisyon mo bilang CEO at yang mahal mong asawa. Ang karma para sa lahat yan. Mabuhay ka nang hindi mo ikakahiya sa magiging anak mo." Pagkasabi noon, pumasok ako sa tanggapan ng korte, iniwan sina Marco at Angela na tulala sa pasilyo. Naging maayos ang proseso. Parehong panig ay sang-ayon sa annulment at walang pagtatalo sa ari-arian o anak. Hawak ang kopya ng desisyon. Lumabas ako sa gusali ng korte. Habang nilalanghap ko ang hanging basa ng ulan, kakaibang gaan ang aking naramdaman. Tapos na. Ang 10 taon ng aking kabataan, ang 10 taon ng pagiging mag-asawa ay naisaayos na sa isang manipis na piraso ng papel. Hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay natuyo na noong gabing iyon ng kataksilan. Ngayon, tanging isang determinasyong bakal na lang ang natitira sa aking puso. Bumalik ako sa aking apartment para kunin ang natitirang mga gamit. Bago umalis, huli kong sinulyapan ang walang laman na silid at tahimik na nagpasalamat sa lugar na ito na kahit maikli ay nagbigay sa akin ng pagkakataong pagnilayan ang aking sarili at buhay. Habang hinihila ko ang aking maleta palabas sa eskinita, naghihintay si Miguel sa tabi ng isang marangyang itim na sedan. Bumaba siya mula sa sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Dahil sa kanyang maginoong kilos, ang mga tsismosang kapitbahay ay sumilip ng may pagtataka. Nginitian ko sila ng bahagya, sumakay sa kotse at iniwan ang mga mapanuring tingin at bulungan. Ang sasakyan ay umalis sa mahirap na lugar na iyon. Iniwan ang masakit na nakaraan at nagsimulang tumakbo patungo sa isang bagong kinabukasan. Habang pinagmamasdan ko ang mga berdeng puno na mabilis na dumadaan sa bintana, naging payapa ang aking isipan. Alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Marami pang mga pakana ni na Marco at Angela ang kailangan kong harapin, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil ngayon, mayroon na akong isang matatag na kasama. Tiningnan ko ang gilid ng mukha ni Miguel habang nagmamaneho siya. Isang matibay na determinasyon ang mababanaag sa kanya. Nangako ako sa aking sarili na hindi ko siya bibiguin. Gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan para tulungan siya at bawiin ang sarili kong katarungan. 8:00 ng umaga, eksakto, dumating kami ni Miguel sa City Hall para sa aming civil wedding. Walang mga bulaklak, walang singsing, walang maingay na pagbati mula sa mga kamag-anak.
Tanging 2 taong may sugatang puso ang pumipirma sa isang dokumento na nagbubuklod sa kanilang mga buhay. Tinitigan kami ng civil registrar ng may pagtataka. Marahil dahil ang isang ikakasal ay walang bahid ng saya at sa halip ay seryoso at solemne na parang pumipirma sa isang mahalagang kontrata sa negosyo. Nang hawakan ko ang aming marriage certificate, naramdaman ko ang bigat nito. Mula sa sandaling ito, legal na akong asawa ni Miguel. Hindi na ako si Isabel, ang dating asawa ni Marco, kundi ang may bahay ng isang malaking korporasyon, isang posisyon na hindi ko man lang pinangarap. Lumingon si Miguel sa akin at sa kanyang malumanay na tingin, sinabi niya, "Salamat sa tiwala mo. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino." Ang kanyang pangako ay simple, ngunit nagbigay ito ng lakas sa aking puso. Mula sa City Hall, dinala ako ni Miguel sa kanyang mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Ang malaking bahay na may modernong European na arkitektura ay tila malamig at malungkot. Isang espasyo na walang init, walang haplos ng isang babae. Ang malawak na hardin ay puno ng mga ligaw na damo at ang mga rosas ay lanta dahil walang nag-aalaga. Parang puso ng may-ari ng bahay. Sabi ni Miguel, "Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Maging komportable ka. May inihanda akong kwarto para sa iyo sa itaas. Kumpleto na ang lahat para makapagpahinga ka at makapagtrabaho ng maayos." Pagpasok namin sa loob, nabighani ako sa marangyang interior. Isang nakasisilaw na crystal chandelier, mga muebles na may maselang ukit, at isang malaking oil painting sa dingding. Lahat ay sumisimbolo ng yaman at kapangyarihan. Ngunit napansin kong kulang ito sa mga maliliit na palamuti, sariwang bulaklak o mainit na mga litrato ng pamilya. Dinala ko ni Miguel sa aking silid. Isang maluwag na kwartong puti na may malaking bintana kung saan tanaw ang city skyline. Sabi niya, "Magpahinga ka. Mamayang hapon, mamimili tayo ng mga damit at iba pang kailangan mo. Bukas, kailangan mo nang magsimula sa opisina. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban." Ang unang gabi sa bahay ng aking bagong asawa, hindi ako makatulog. Malambot ang kama at mabango ang kumot. Ngunit ang aking puso ay tila hungkag. Naalala ko ang maliit at simpleng apartment kagabi, ang simpleng hapunan na kinain kong mag-isa at mas malayo pa, ang mga panahong kasama ko si Marco na kumakain habang nagtitiis. Ang buhay ay parang isang drama. Kahapon, isa akong babaeng walang pera na pinalayas ng asawa. Ngayon, narito ako sa isang marangyang kama na may bagong pagkakakilanlan. Sa kung saang lugar, siguro'y nagagalak sina Marco at Angela sa kanilang tagumpay. Hindi nila alam na ang babaeng kanilang hinamak ay naghahanda na ngayon para sa isang matamis na paghihiganti. Kinabukasan, maaga akong gumising at nagpunta sa kusina. Walang laman ang refrigerator ni Miguel. Ilang bote ng tubig at alak lang ang nandoon. Napangiti ako ng mapait. Ang isang lalaking mag-isa, talagang hindi sanay sa mga ganitong bagay. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng bigas at itlog at nagmamadaling nagluto ng 2 mangkok ng mainit na lugaw. Nang bumaba si Miguel, nagulat siya nang makita akong abala sa kusina. Matagal na mula nang huling naamoy ang pagkaing niluluto sa bahay na to. Karaniwan, isang tasa lang ng kape at diretso na ako sa trabaho. Sabay kaming kumain ng almusal. Hindi kami gaanong nag-usap, ngunit ang awkward na katahimikan ay nabawasan. Pagkatapos kumain, nagbihis ako ng office attire na inihanda ni Miguel kahapon. Isang eleganteng navy blue suit na nagbigay diin sa aking hubog, at nang isuot ko ang high heels na kaparehong kulay, para akong naging ibang tao, mas elegante at may kumpiyansa. Nang tignan ko ang aking sarili sa salamin, nakita kong bumabalik ang kumpiyansang matagal nang nawala sa aking mga mata. Tumango si Miguel nang may kasiyahan. "Ang ganda mo, halika na. Oras na para ipakita sa lahat ang iyong pagbabalik."
Huminga ako ng malalim at sumunod sa kanya, handa nang harapin ang lahat ng hamon. Ang marangyang sedan ni Miguel ay marahang dumausdos sa malawak na kalsada patungo sa headquarters ng Imperyo Group. Habang nakaupo ako sa tabi niya, naramdaman ko ang kaba at pananabik. Isang napakataas na gusali na may asul na salamin na sumasalamin sa nakasisilaw na sikat ng araw ang lumitaw sa aming harapan. Ito ang kahariang matagal ng pinaghirapan ni Miguel. Pagpasok namin sa lobby, magalang na bumati ang mga empleyado. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata nang makita ang kanilang laging seryosong chairman na may kasamang hindi kilalang babae. Walang anumang pagpapakilala si Miguel. Sinabi lang niya sa kanyang sekretarya na ihatid ako sa kanyang opisina. Ang opisina ng chairman ay nasa pinakamataas na palapag, napakalawak at eleganteng pinalamutian. Mula rito, tanaw ang buong dinamikong lungsod. Pinaupo ako ni Miguel sa isang malalim na brown na leather sofa at siya mismo ang nagtimpla ng mainit na tsaa. Ang mabangong amoy ng tsaa ay nagpagaan ng aking kaba. Nagsimula siyang magsalita sa isang kalmado ngunit matatag na boses. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kulay ng mga taong haharapin natin. Hindi ito simpleng usapin ng pag-ibig. Ito ay isang detalyadong at masamang plano. Binuksan ni Miguel ang projector at isang komplikadong diagram ng mga subsidiary companies at daloy ng pondo ang lumitaw sa screen. Itinuro niya ang isang pamilyar na pangalan, ang Horizon Builders ni Marco. Ipinaliwanag niyang nakipagsabwatan si Marco kay Angela para magtayo ng maraming ghost company bilang subcontractor na magsusupply ng mga materyales sa isang multibilyong proyektong isinasagawa ng Imperyo Group. Pinapalobo nila ang presyo ng mga materyales at pinepeke ang mga financial statement para makakuha ng pondo mula sa proyekto. Nakakuha sila ng daan-daang milyong piso mula sa Imperyo Group. Ang mas nakakakilabot ay gumagamit sila ng mga substandard na materyales na inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng buong proyekto. Kung magkaroon ng aksidente, ang reputasyon ni Miguel ay guguho sa isang iglap at siya ang haharap sa batas. Samantala, sila ay tatakas na may dalang malaking halaga. Habang nakikinig ako sa paliwanag ni Miguel, nanindig ang aking mga balahibo. Alam kong ambisyoso si Marco, ngunit hindi ko akalaing ganito siya kawalang hiya at walang konsensya. Isakripisyo ang buhay ng maraming tao para lang mapuno ang sarili niyang bulsa at ng kanyang kabit. Tumingin sa akin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isabel, alam kong ikaw ang pinakapamilyar sa paraan ng accounting ni Marco. Mahahanap mo ang mga butas sa kanyang financial reports na hindi makikita ng iba. Kailangan nating makahanap ng matibay na ebidensya para maipakita ang kanilang kasalanan sa stockholders meeting at sa korte. Iyon lang ang paraan para maiwasan ang isang malaking trahedya. Tinitigan ko ang mga numero sa screen. Naramdaman kong muling nabuhay ang aking profesional na sigasig. Hiniling ko kay Miguel na ipakita sa akin ang mga bidding documents at tax invoices ng mas detalyado. Habang sinusuri ko ito, lalong naging malinaw ang mga tusong pamamaraan ni Marco. Mga peking selyo, peking pirma, hindi malinaw na representasyon at entertainment expenses. Itinuro ko kay Miguel ang mga kahina-hinalang bahagi at ipinaliwanag kung paano niya ginawang personal na pondo ang pera ng kumpanya. Tumango-tango si Miguel at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Hindi ko akalaing ganito kakatalas. Tama nga ang taong nahanap ko. Ang katotohanan tungkol kina Marco at Angela ay hindi lang simpleng pagtataksil sa pag-ibig, kundi pati na rin kalupitan sa negosyo. Naramdaman ko ang matinding pagkasuklam sa kanila. Mga taong yumuyurak sa moralidad at batas dahil sa walang katapusang kasakiman. Tumingin ako kay Miguel. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. Naisip ko kung gaano kabigat ang pasanin na kanyang dinadala. Mahina kong sinabi, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka.
Hindi natin hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Ang aking mga salita ay parang isang deklarasyon ng giyera laban sa mga taksil. Ngumiti si Miguel. Isang bihirang ngiti ng ginhawa sa kanyang pagod na mukha. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mainit at matatag na kamay ay nagbigay sa akin ng dagdag na tiwala para sa daan na puno ng tinik. Sa sumunod na mga araw, opisyal akong nagsimula sa trabaho sa ilalim ng titulong Chief Special Advisor to the Chairman. Para maiwasan ang hindi kinakailangang pagdududa mula sa mga empleyado, ipinakilala ako ni Miguel bilang isang financial expert na kinuha para i-restructure ang accounting system. Binigyan ako ng sarili kong opisina sa tabi mismo ng opisina ni Miguel, kumpleto sa mga modernong kagamitan para makapag-focus ako ng husto. Nang makabalik ako sa isang profesional na kapaligiran, para akong isdang ibinalik sa tubig, ang sigla at enerhiya ng aking kabataan na matagal kong ibinaon sa isang sulok ng kusina ay muling nabuhay. Binago ko ng tuluyan ang aking estilo. Sa halip na mga maluluwag na damit pambahay, nagsusuot na ako ng mga eleganteng business suit. Ang mahaba kong buhok ay laging maayos na nakatali. Ang aking mukha na may bahagyang makeup ay nagpapakita ng kapanahunan at talas ng isang babaeng dumaan sa mga pagsubok ng buhay. Naglakad ako sa kumpanya ng may kumpiyansa at sa pamamagitan ng mabilis at tumpak na pagtatrabaho, nakuha ko ang respeto ng lahat. Ang mga tsismis tungkol sa aming relasyon ni Miguel ay unti-unting nawala at napalitan ng paghanga sa aking kakayahan. Araw-araw, abala ako sa tambak na mga ledger at dokumento. Sinuri ko ang buong financial system ng grupo sa nakalipas na 3 taon, kinukumpara ang bawat kita at gastos, bawat numero. Isang trabahong nangangailangan ng matinding tiyaga at atensyon sa detalye. Madalas akong nagpapalipas ng gabi sa opisina para lang makahanap ng mga clue. Awa ni Miguel sa akin, madalas siyang nagdadala ng pagkain sa gabi at sinasabihang magpahinga ako. Ang kanyang tahimik na pag-aalala ay nagpapainit sa aking puso at nagpapalimot sa aking pagod at kalungkutan. Hindi lang ako nanatili sa pagsusuri ng mga papel. Personal akong pumunta sa mga construction site para alamin ang totoong sitwasyon. Nakasuot ng hard hat at bota, naglakad ako sa putikan at tinanong ang mga inhinyero at manggagawa tungkol sa pinagmulan ng mga materyales at progreso ng konstruksyon. Sa pamamagitan ng mga field investigation na ito, natuklasan ko ang mga seryosong katiwalian na hindi makikita sa mga dokumento. Halimbawa, ang pagpapalit ng subcontractor ng high tensile steel bars sa ordinaryong bakal o ang pagbabawas ng semento sa paghahalo ng konkreto. Lahat ng mahahalagang impormasyong ito ay maingat kong isinulat sa aking notebook bilang mga kritikal na ebidensya laban kina Marco at sa kanyang mga kasabwat. Isang araw, habang nagsasagawa ako ng biglaang inspeksyon sa bodega ng materyales, nagkasalubong kami ni Marco. Mayabang niyang inuutusan ang kanyang mga tauhan na magbuhat ng mga gamit. Nang pumasok ako ng may autoridad, natigilan si Marco. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang dati niyang simple at losyang na asawa ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, nagniningning sa ganda at kapangyarihan. Lumapit siya sa akin at nagsalita ng may pangungutya. Ang galing mong umarte. Siguro marami kang isinakripisyo para makarating sa posisyong yan sa ilalim ng palda ng isang lalaki. Walang alinlangan kong tinitigan siya sa mata. Huwag kang magkamali. Nakatayo ako rito dahil sa sarili kong paa at utak, hindi dahil sa kahit sino. Ikaw, i-enjoy mo na ang nalalabi mong kalayaan. Ang batas ng langit ay malawak, pero walang nakakatakas. Ang mga ginawa mo, malapit mo ng pagbayaran. Pagkasabi noon, tumalikod ako. Iniwan si Marco na tulala at namumula sa galit. Masarap sa pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagawa kong harapin siya ng taas noo. Hindi na ako ang mahinang biktima na tinitiis ang kanyang panghahamak.
Nagbalik ako bilang tunay na ako, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Matapos ang isang buwang walang tigil na pagsisikap, natapos ko sa wakas ang isang espesyal na financial report na naglalantad sa lahat ng katiwalian nina Marco at Angela. Habang hawak ko ang makapal na folder, para akong may hawak na isang time bomb na may malaking kapangyarihan. Ang mga tuyong numero ay tila nabuhay, malinaw at matalas na isinasakdal ang kanilang kasakiman, panloloko at pandarambong. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto ng opisina ni Miguel. Nag-aayos ng mga papeles si Miguel, ngunit huminto siya nang makita ang seryoso kong mukha. "Kumusta ang resulta?" tanong niya. Inilapag ko ang folder sa kanyang mesa at isa-isang ipinakita sa kanya ang mga pahina. Malinaw kong itinuro kung paano dumaloy ang pondo ng grupo sa mga ghost company ni Angela, kung gaano karaming hakbang ang ginawa para sa money laundering at kung paano ito napunta sa personal na bulsa ni Marco. Ang kabuuang halaga ng ninakaw ay umabot sa daan-daang milyong piso. Isang halagang ikagugulat ng kahit sino. Detalye kong ipinaliwanag ang bawat peking accounting record at dokumentong aking nakalap. Ipinakita ko pa bilang ebidensya ang mga litrato at video ng mga tauhan ni Marco na lihim na nagpapasok ng mga truck ng substandard na materyales sa construction site sa kalaliman ng gabi. Lahat ng ebidensya ay magkakakonekta, bumubuo ng isang perpektong bitag na walang matatakasan ang mga kriminal. Nakatuon si Miguel sa aking paliwanag at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla, sa galit at sa huli sa isang malalim na paghanga sa akin. Kinuha niya ang folder. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa emosyon. "Napakagaling mo. Ang hindi nagawa ng buong audit team ng grupo, nagawa mo. Sa mga ebidensyang ito, maipapakulong natin sina Marco at Angela at mababawi ang lahat ng pinsala." Tiningnan niya ako nang may malalim na pasasalamat. "Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo, Isabel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran." Ngumiti ako at umiling. "Huwag mong sabihin, yan, mag-asawa tayo at partners. Ang pagtulong sa iyo ay pagbawi ko na rin sa sarili kong katarungan." Ngunit binalaan ko si Miguel na kailangan naming maging maingat. Si Marco ay tuso. Siguradong mayroon siyang inihandang takasan at kapag nasukol, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kailangan nating piliin ang tamang oras para sa isang tiyak at malakas na dagok nang hindi siya makakapalag. Tumango si Miguel. Sinabi niyang magpapatawag siya ng isang emergency stockholders meeting sa susunod na linggo at hihingi ng tulong mula sa mga autoridad. Iyon ang magiging araw ng pagguho ng kahariang itinatag ni Marco at Angela. Nang gabing iyon, niyaya ako ni Miguel na maghapunan para ipagdiwang ang aming unang tagumpay. Pumili kami ng isang tahimik na restaurant sa tabi ng Look. Isang malamig na hangin ang umiihip. Nagbanggaan ang aming mga baso ng red wine. Ang liwanag ng kandila ay nagpapaliwanag sa aming masayang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Miguel na tumawa ng ganoon karami. Wala nang anino ng lungkot sa kanyang ngiti, puno na ito ng pag-asa at tiwala. Nag-usap kami tungkol sa mga plano para sa hinaharap at sa mga magagandang araw na darating. Naramdaman kong ang ugnayan sa pagitan ng aming dalawang kaluluwa ay lalong tumitibay. Hindi na lang kami mag-asawa sa papel, kundi mga kasama sa buhay na malalim na nag-uunawaan at nagre-respeto sa isa't isa. Ang mga buhay na numero ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Iniahon ako nito mula sa madilim na putik at dinala sa liwanag ng katotohanan at katarungan. Habang tahimik kaming naghahanda para sa aming huling dagok, isang di inaasahang balita ang dumating mula kina Marco at Angela. Isang magarbong imbitasyon sa kasal na may gintong disenyo ang direktang ipinadala sa opisina ni Miguel. Ang nakasulat sa imbitasyon ay to Chairman Miguel de Silva and Mrs. Isabel de Silva. Hawak ang imbitasyon.
Hindi ko mapigilang mapangiti sa kanilang kawalang hiyaan at kayabangan. Inimbitahan nila kami sa kanilang kasal, hindi dahil sa anumang kabutihan, kundi para ipagmayabang ang kanilang kapangyarihan at ipakita sa buong mundo na sila ay nasa tuktok ng tagumpay at kaligayahan, habang kami ay mga kaawa-awang talunan. Tinanong ako ni Miguel, "Anong gagawin natin? Gusto mo bang pumunta o magpapadala na lang tayo ng regalo?" Nag-isip ako sandali at matatag na sumagot, "Pupunta tayo. At pupunta tayo ng may dignidad. Wala tayong ginawang masama, bakit tayo magtatago? Isa pa, ito ay isang magandang pagkakataon na makita ang mga mukha ng mga taksil bago sila hatulan ng batas. Gusto kong ipakita sa kanila na ang Isabel ngayon ay hindi na ang mahina at sunod-sunurang babae ng nakaraan." Tumango si Miguel. Sa kanyang mga mata may paghanga sa aking katatagan. Ang kasal ni Marco at Angela ay ginanap sa pinakamarangyang 5 Busy-star Hotel sa lungsod. Ang reception hall ay pinalamutian ng libu-libong imported na rosas at isang mahabang pila ng mga luxury car ang nakaparada sa labas. Lahat ng mga bisita ay mga maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo. Pumili ako ng isang wine red na evening gown. Ang eleganteng disenyo nito ay nagbigay diin sa aking balikat at maputing balat. Itinaas ko ang aking buhok at isinuot ang isang set ng perlas na alahas na regalo ni Miguel. Mukha akong kaakit-akit at may dignidad. Hindi nahuhuli sa sinumang ginang doon. Si Miguel naman ay nakasuot ng isang eleganteng itim na suit. Ikinawit ko ang aking braso sa kanya. Pumasok kami sa reception hall sa gitna ng mga tingin ng paghanga at pagtataka. Sina Marco at Angela ay sumasalubong sa mga bisita sa pasukan. Nakasuot si Angela ng wedding gown na puno ng kumikinang na kristal, ngunit kahit ang makapal na makeup ay hindi maitago ang pagod ng kanyang pagbubuntis. Nang lumapit kami, ang ngiti sa labi ni Marco ay biglang nanigas. Hindi niya inaasahan na magpapakita ako, lalo na't ganito kaningning. Tinitigan niya ako. Sa kanyang mga mata, may halong pagkagulat, kaunting pagsisisi, selos at galit. Lumapit siya at nagsalita sa pamilyar na mapanuyang tono, "Wow! Ang dati kong asawa halos hindi na makilala. Gumanda nga ang buhay mo, nagbago ka na. Pero huwag kang masyadong magyabang. Ang hindi sayo, mawawala rin. Hindi ka ba nahihiya na nabubuhay ka lang sa awa ng isang lalaki?" Sumingit si Angela. "Siguro laro-laro lang yan para kay Miguel. Sino namang mag-aasawa ng seryoso sa isang tulad mo? Alamin mo naman ang lugar mo." Sa kabila ng kanilang mga masasakit na salita, hindi ako nagalit. Ngumiti lang ako ng malumanay, ngunit makahulugan. Tinitigan ko si Marco sa mata at sinabi, "Salamat sa pag-aalala mo, pero nabubuhay ako sa sarili kong kakayahan, hindi sa pagnanakaw ng asawa ng iba. Ikaw naman, lubusin mo na itong maningning na sandali, baka ito na ang huling party kung saan ikaw ang bida." Nagbago ang kulay ng mukha ni Marco sa aking sinabi. Nang akma na siyang magmumura, humakbang si Miguel at hinarangan ako. Natakot si Marco sa matalas na tingin ni Miguel. Nilagpasan namin sila at pumasok sa loob. Ramdam ko sa likuran namin ang galit at pagkalito ng bagong kasal. Maingay at masaya ang party. Malakas na musika, walang tigil na tagayan, at sina Marco at Angela ay umiikot sa mga mesa para mag-alok ng alak, tumatanggap ng makakapal na sobre ng regalo at mga peking papuri habang nakangiti ng malapad. Kami ni Miguel ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, pinapanood ang mapagkunwaring palabas sa aming harapan. Naramdaman kong papalapit na ang mahalagang sandali. Ang oras para ihatid ang espesyal na regalong maingat kong inihanda para sa araw na ito. Nang tawagin ng MC ang bagong kasal sa entablado para hiwain ang cake at buksan ang champagne, sumenyas ako sa isang waiter para dalhin ang isang maliit at magandang nakabalot na regalo. Lumapit ang waiter sa entablado, ibinigay ang kahon kay Marco at sinabi,
isang espesyal na regalo mula sa isang matagal ng kaibigan. Hiniling po niyang buksan ninyo ito ngayon para maibahagi ang saya sa lahat ng bisita. Inakala ni Marco na ito ay isang mamahaling regalo mula sa isang mahalagang kliyente, kaya't mayabang niyang tinanggap ang kahon. Sa harap ng daan-daang bisita, masaya niyang pinunit ang balot at binuksan ang kahon. Ngunit nang makita niya ang laman nito, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Sa loob, wala roong ginto o susi ng sports car, kundi isang manipis na bunton ng mga papel. Nanginginig niyang kinuha ang mga dokumento at sinimulang basahin. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula hanggang sa putla at ang malamig na pawis ay tumulo na parang ulan. Iyon ay mga kopya ng bank transaction records na detalyadong nagpapakita ng kanyang mga iligal na paglilipat ng pondo. At kasama nito, isang kopya ng asset freeze order na nakuha ko ng maaga sa tulong ng mga koneksyon ni Miguel. Nang makita ni Angela na nanigas ang mukha ng kanyang asawa, kinuha rin niya ang mga papel. Nang makita niya ang mga numero at ang mga salitang asset freeze order, halos himatayin siya. Nabitawan niya ang baso ng alak at ito'y nabasag sa sahig. Sa matinis na tunog, biglang tumahimik ang buong hall. Nagbulungan ang mga tao at itinuro ang entablado. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Pinilit ni Marco na kumalma. Kinusot niya ang mga papel sa kanyang kamay, pilit na ngumiti at nagsalita sa mikropono. Mukhang may nagbibiro lang po. Pasensya na po at ipagpatuloy po natin ang kasiyahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay balisang naglilibot sa hall at nang magtama ang aming malamig at kalmadong tingin, naintindihan niya ang lahat. Dumating na ang kanyang katapusan na ang babala ko kanina ay hindi biro. Isang matinding takot ang malinaw na nakita sa kanyang mukha. Hindi na niya kayang magpanggap na isang masayang groom. Nagmamadali niyang hinila si Angela at nawala sa likod ng entablado, iniwan ang mga nagtatakang bisita at ang naputol na party. Habang pinapanood ko ang kanilang nagmamadaling likod, naramdaman ko ang awa sa halip na tagumpay. Awa para sa mga taong sinunog ang sariling kinabukasan dahil sa kasakiman. Pagkatapos ng party, dahan-dahan kaming umalis ni Miguel. Tumila na ang ulan at sariwa ang hangin. Habang naglalakad kami papunta sa parking lot, pinag-usapan namin ang reaksyon ni Marco. Sabi ni Miguel, "Napakagaling. Ang psychological attack na yun ay mas masakit pa sa 1,000 saksak. Ngayon, mabubuhay sila sa takot araw-araw." Ngumiti ako, nagpapasalamat sa kanyang suporta. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Malapit na kami sa sasakyan nang biglang sumulpot si Marco mula sa dilim. May hawak siyang basag na bote ng alak at ang kanyang mukha ay pula sa alak at galit. Para siyang isang galit na hayop na sumugod sa akin, sumisigaw ng mga sumpa. "Hayop ka! Sinira mo ang kasal ko! Papatayin kita!" Sumigaw ako at umatras, muntik nang matumba sa isang humps. Nang itaas ni Marco ang bote para ihampas sa ulo ko, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Si Miguel. Lumitaw siyang parang isang anghel na tagapagtanggol at pinilipit ang braso ni Marco. Sa sobrang sakit, nabitawan ni Marco ang bote. Marahas na itinulak ni Miguel si Marco at hinarangan ako. Ang kanyang matatag na likod ay nagbigay sa akin ng proteksyon. Itinuro niya si Marco at nagsalita sa isang boses na kasing tigas ng bakal na bumasag sa katahimikan ng parking lot. "Huling babala ko sa iyo, huwag na huwag mong sasaktan kahit isang hibla ng buhok ng asawa ko. Kapag inulit mo pa ito, hindi na kita palalampasin. Ang mga ebidensya ko pa lang, sapat na para mabulok ka sa kulungan. Ayusin mo ang sarili mong gulo." Gumewang-gewang na tumayo si Marco. Tinitigan niya si Miguel nang may halong puot at takot. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Miguel, sa kapangyarihan man o sa lakas. Gumewang-gewang siyang tumayo, nagmura ng ilang walang kwentang banta at nawala na parang isang talunang aso. Mula sa malayo, tumakbo si Angela para tulungan siya.
Tinitigan niya ako ng may sama ng loob, ngunit walang nasabi at nagmamadaling isinakay ang kanyang asawa sa isang taxi at nawala sa dilim. Nakatayo ako sa likod ni Miguel. Pinapakalma ang aking pusong kumakabog pa rin sa takot. Lumingon si Miguel at malambing na nagtanong, "Okay ka lang? May masakit ba sa'yo?" Dahan-dahan niyang inayos ang nagulo kong buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Pasensya na. Naging pabaya ako kaya nakalapit siya sa'yo. Pangako, hindi na mauulit ito." Tinitigan ko siya. Naluha ako sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong may isang lalaking tunay na nagpoprotekta at nag-aalaga sa akin. Walang salita, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang pinili kong tao. Si Miguel ay hindi lang isang partner o asawa sa papel, kundi isang taong magiging matatag na sandalan ko sa nalalabing bahagi ng aking buhay. Pagkatapos ng gulo sa kasal, hindi lang basta umupo sina Marco at Angela. Tulad ng isang sugatang hayop, nagsimula silang gumanti ng husto. Isang umaga, nagising ako sa dose-dosenang tawag mula sa mga kamag-anak at kaibigan sa probinsya. Lahat sila ay nagtatanong tungkol sa isang tsismis na nahuli raw akong nangangaliwa kaya ako pinalayas at na nilandi ko raw ang isang mayaman para makakuha ng pera. Nabingi ako at nanghina ang aking mga kamay at paa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nalaman kong si Angela pala ang nagpakalat ng mga masasamang tsismis tungkol sa akin sa social media at nagbayad pa ng mga tao para pumunta sa aming bayan at manira sa akin. Gumawa siya ng isang kwentong puro kasinungalingan para palabasin na ako ang kontrabida at sila ni Marco ang mga kaawa-awang biktima. Ang masasamang tsismis ay kumalat na parang apoy, umabot sa bawat sulok ng aming tahimik na bayan. Ang aking mga magulang, na buong buhay na namuhay ng marangal, ay biglang naging tampulan ng paninirang puri at pangungutya. Tumawag ang aking ina. Nanginginig at basag ang kanyang boses. "Anak, bakit ganyan kasama ang sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo? May ginawa ka ba talagang masama?" Nang marinig ko ang iyak ng aking ina, parang pinipiga ang aking puso. Pinilit kong pigilan ang aking luha at pinakalma siya. Sinabi kong kasinungalingan lang iyon na gawa-gawa ng mga masasamang tao at na magtiwala siya sa akin. Ngunit kahit anong paliwanag ko, alam kong totoo ang sakit at kahihiyang dinaranas ng aking mga magulang. Sa isang maliit na bayan, mas mahalaga pa ang karangalan kaysa sa buhay. Isang tsismis lang ay kayang sirain ang reputasyon ng isang buong pamilya. Napaupo ako sa sahig, isang pakiramdam ng kawalan ng magawa ang bumalot sa akin. Hindi ako takot na atakihin ako ni Marco at Angela. Kaya kong tiisin ang anumang insulto. Ngunit ang saktan nila ang aking mga magulang ay hindi ko matatanggap. Iyon ang huling linya na hindi nila dapat tinawid. Tahimik na lumapit si Miguel habang umiiyak ako at inabutan ako ng isang basong tubig. Umupo lang siya sa tabi ko, walang imik. Ang kanyang presensya lang ay sapat na para maramdaman kong may kasama ako at unti-unti akong kumalma. Huwag kang mag-alala. Kung malinis ang konsensya mo, walang dapat ikatakot. Malalaman din ang katotohanan. Nakuha ko na ang ebidensya na nagbayad si Angela ng mga tao para magpakalat ng tsismis. Kakasuhan natin siya ng libel. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay umuwi ka sa probinsya at pakalmahin ang iyong mga magulang. Kailangan mong ipakita sa kanila na nabubuhay ka pa rin ng may dignidad at katatagan. Aayusin ko ang schedule ko para makasama ka. Sabay nating haharapin ang lahat. Lubos akong naantig sa alok ni Miguel. Hindi lang siya isang asawa sa papel, kundi isang tunay na kasama na nauunawaan ako at dinadamayan ang aking sakit. Pinunasan ko ang aking raking luha at tumango. Tama, hindi na ako pwedeng umiwas. Kailangan kong bumalik sa aming bayan.
humarap sa aking mga magulang at sa mga kababayan at patunayan ang aking pagiging inosente. Hindi ko hahayaang sirain ng mga masasamang taong iyon ang pagmamahal ng aking pamilya. Isang determinasyon ang nakita sa aking mga mata. Tumayo ako at nagsimulang mag-empake, handa na para sa isang bagong laban, isang laban para protektahan ang aking karangalan at ang mga taong pinakamamahal ko. Ang sasakyan ni Miguel ay tumakbo sa pamilyar na daan patungo sa aking bayang Sinilangan. Ang tanawin ay kasing payapa ng dati, isang walang katapusang bukirin ng ginintuang palay at isang luntiang kawayanan na sumasayaw sa hangin, ngunit mabigat ang aking puso. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng aming bahay, nakita kong naghihintay na ang aking mga magulang. Sa loob ng ilang buwan na hindi kami nagkita, halatang tumanda sila. Pumuputi na ang kanilang buhok at puno ng malalalim na guhit ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Tumakbo ako mula sa sasakyan at niyakap ang aking ina, umiiyak na parang isang bata. Hinaplos ni nanay ang aking likod. Sa kanyang payat at nanginginig na kamay, hinaplos niya ang aking buhok at sinabi, "Ang mahalaga, nakauwi ka na. Kapag kasama mo kami, walang pwedeng manakit sa'yo." Ang aking ama, na nasa tabi niya, ay namumula rin ang mga mata. Tiningnan niya si Miguel ng may pag-iingat at pagdududa. Nagmamadali kong pinunasan ang aking luha at ipinakilala si Miguel. Ito po si Miguel, ang bago kong asawa. Mabuti po siyang tao at malaki ang naitulong niya sa akin. Magalang na yumuko si Miguel sa aking mga magulang. Dahil sa kanyang magalang at tapat na kilos, bahagyang nagulat sila ngunit tila nabawasan ang kanilang kaba. Pumasok kami sa bahay at inalok si Miguel ng tsaa. Dahil sa kakaibang mamahaling sasakyan, nagtipon ang mga tsismosang kapitbahay sa labas ng aming tarangkahan, nagbubulungan. Huminga ako ng malalim, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Miguel at lumabas sa bakuran. Tinitigan ko ang mga pamilyar na mukha ng aming mga kapitbahay at nagsalita ng malinaw. Alam ko po ang mga pinag-uusapan ninyo tungkol sa akin. Pero gusto ko pong linawin, wala po akong ginawang kahiya-hiya. Naghiwalay po kami dahil sa kanyang pagtataksil, hindi dahil sa pagkakamali ko. Ang mga tsismis na iyon ay gawa-gawa lang nila para sirain ako. Alam ninyong lahat kung paano ako pinalaki ng aking mga magulang. Umuwi ako ngayon para bisitahin sila at para ipaalam sa ating mga ninuno na nabubuhay pa rin ako ng may dignidad at malinis na konsensya. Dahil sa aking tapat at matatag na pananalita, tumahimik ang mga tao, tiningnan nila ako, at pagkatapos ay ang matipunong si Miguel na nakatayo sa aking tabi. Marahil ang presensya ni Miguel at ang aking kumpiyansa ay nakatulong na maalis ang kanilang mga pagdududa. Isang matandang lalaki ang tumango at nagsabi, "Tama, mula pagkabata, alam nating lahat kung gaano kabait at kagalang-galang si Isabel. Siguradong biktima lang siya ng mga masasamang tao." Isa-isang umalis ang mga tao at ang maliit na bahay ay muling naging payapa. Ang tanghalian namin noong araw na iyon ay kakaibang mainit at masaya. Nagkatay si nanay ng manok at nagluto ng paborito kong sinigang. Masarap na kumain si Miguel at walang tigil na pinuri ang luto ni nanay na nagpangiti sa kanya ng malapad. Nang makita kong muling tumawa ang aking mga magulang, parang nabunutan ako ng 1 toneladang tinik. Inalok ni tatay si Miguel ng alak at sinabi, "Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming Isabel. Pakiusap, alagaan mo siya. Marami na siyang pinagdaanan." Hinawakan ni Miguel ang aking kamay, tumingin kay tatay, at nangako, hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Nang gabing iyon, natulog ako sa tabi ni nanay. Habang pinakikinggan ko ang kanyang mahimbing na paghinga, naramdaman ko ang kapayapaan. Tila lahat ng problema sa mundo ay huminto sa labas ng aming lumang bintana. Naintindihan ko na kahit gaano pa tayo yurakan ng buhay, ang pamilya ang laging pinakapayapang kanlungan, laging handang yakapin tayo at bigyan ng lakas para bumangon muli.
Bukas, babalik na ako sa lungsod para ipagpatuloy ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Alam kong laging nasa likod ko ang aking mga magulang at si Miguel. Pagkaman ng putong, pagkatapos ng pagbisita sa probinsya, bumalik ako sa trabaho na may mas magaan na pakiramdam. Mas lalo akong nag-focus sa trabaho, determinado na alisin ang lahat ng kabulukan. Habang sinusuri ko ang mga hindi normal na gastos, may napansin akong isang kahina-hinalang pagkakataon. Ang mga kumpidensyal na impormasyon tulad ng bid prices o mga plano sa negosyo na inaprubahan pa lang sa isang pribadong pulong sa umaga ay lumalabas na sa mga ulat ng mga kalabang kumpanya, lalo na sa mga ghost company ni Marco pagsapit ng hapon. Ito ay isang malinaw na ebidensya na mayroong espiya sa mga matataas na opisyal ng kumpanya. Tahimik kong pinakipot ang listahan ng mga suspek. Gamit ang aking karanasan bilang isang accountant, napansin ko ang accounting head na si Giengeng Reyes. Matagal na siyang nagtatrabaho at pinagkakatiwalaan ni Miguel, ngunit kamakailan nagpapakita siya ng mga kakaibang kilos. Madalas na overtime at pag-alis, at isang biglaang pagbabago sa kanyang pamumuhay na mas marangya kaysa sa kanyang sahod. Lihim kong sinuri ang kanyang system access logs at work emails. Tama nga, natuklasan ko ang mga record na nagpapadala siya ng mga mahahalagang file sa isang hindi kilalang email address tuwing mga sensitibong oras tulad ng tanghalian o hating gabi. Ipinasuri ko sa IT department ang IP address ng email at laking gulat ko nang malaman na ito ay nagmula sa opisina ni Marco. Lahat ay naging malinaw. Si Giengeng Reyes ang espiya ni Marco, ngunit hindi ko agad inilantad ang kanyang pagkatao. Kung mag-iingay ako, baka magtago siya o sirain ang mga ebidensya. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Kasama si Miguel, nagplano kami ng isang patibong. Labis na nasaktan si Miguel sa pagtataksil ng isang pinagkakatiwalaan, ngunit sumang-ayon siya sa aking plano. Gawin mo ang gusto mo, Isabel. Makikipagtulungan ako para maging perpekto ang ating palabas. Nagsagawa kami ng isang peking strategy meeting. Sa pulong na iyon, inanunsyo ni Miguel ang isang bagong plano para sa isang development project sa isang bagong syudad. Ang bid price ay napakaakit, ngunit isa itong patibong. Ang mga dokumento ng proyektong ito ay maingat na inihanda at ipinamahagi lamang sa iilang piling ehekutibo, kasama na si Giengeng Reyes. Nang hawakan ni Giengeng Reyes ang mga dokumento, nakita kong kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Gaya ng inaasahan ng tanghaling iyon, malinaw na nakunan ng CCTV ang lihim na pag-photocopy ni Giengeng Reyes ng mga dokumento at pagpapadala ng email. Mula sa control room, pinanood namin ni Miguel ang bawat kilos niya, masakit sa puso. Nakakabulag talaga ang kasakiman, kaya't nakakalimutan ng isang tao ang konsensya at utang na loob. Inimbak ko ang lahat ng video at log files bilang ebidensya. Ngayon, kinagat na ng isda ang pain at kailangan na lang naming hilahin ang pamingwit sa tamang oras para mahuli ang mga taksil na ito. Matapos naming makumpirma na kumagat na si Giengeng Reyes sa pain, ipinagpatuloy namin ni Miguel ang susunod na hakbang, ang paggamit ng maliit na pain para makahuli ng malaking isda. Isang peligrosong galaw, ngunit kung magtatagumpay, ito ay magiging isang malaking dagok sa ambisyon ni Marco. Maingat naming inihanda ang mga dokumento para sa isang peking proyekto na tinawag naming Laguna Lakeshore Eco City Development Project. Ang ghost project na ito, na hindi naman talaga umiiral, ay puno ng mga kamangha-manghang datos, ngunit may nakatagong mga kritikal na legal na panganib na tanging mga insider lang ang makakaalam. Ako mismo ang gumawa ng financial plan, pinalobo ang inaasahang kita sa trilyon-trilyong piso para maakit ang kasakiman ng kalaban. Kasabay nito,
Maingat kong pinalabas ang isang peking kumpidensyal na impormasyon na si Miguel ay nagigipit sa pondo at naghahanap ng mga co-investor. Ginawa namin itong perpektong pagkakataon para pumasok si Marco at agawin ang proyekto. Para maging mas kapani-paniwala, ipinakalat ni Miguel sa merkado ang tsismis na ang grupo ay ibinubuhos ang lahat ng yaman sa proyektong ito na parang isang gintong itlog. Ang tapat na espiya, si Gang Reyes, ay hindi pinalampas ang anumang impormasyon. Nakunan ng CCTV ang kanyang lihim na pagkopya ng buong dokumento ng Ghost Project at agarang pagpapadala nito kay Marco. Mula sa aking computer screen, nakita ko ang email na matagumpay na naipadala at napangiti ako. Tuluyan nang nilunok ni Marco ang masarap na pain na aming inihain. Siguradong kumbinsido siyang hawak na niya ang kahinaan ni Miguel at gagawin ang lahat para makuha ang proyektong ito. Para mas maging dramatiko ang palabas, nagsagawa si Miguel ng isang maikling press conference tungkol sa proyekto, ngunit nanatiling malabo ang kanyang pahayag tungkol sa kakayahang pinansyal. Perpekto niyang ginampanan ang papel ng isang nag-aalala ngunit matatag na lider na lalong nagpatibay sa mga tsismis. Siguradong nagdiriwang si Marco habang nanonood ng TV. Iniisip niyang dumating na ang kanyang panahon na yuyurakan niya si Miguel at aagawin ang proyektong ito para maging hari ng real estate. Samantala tahimik kaming naghahanda para sa aming huling dagok. Nakipag-ugnayan kami sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na ang lahat ng iligal na gawain ni Marco ay nasa ilalim ng kanilang pagbabantay. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga hakbang mula sa iligal na pagkalap ng pondo hanggang sa panluloko sa mga investor ay unti-unting naiipon. Ang bitag ay nakahanda na, naghihintay na lang sa isang sakim na hayop na kusang pumasok. Kinakabahan ako ngunit nasasabik. Ang pag-iisip na masasaksihan ko ang pagbagsak ng isang masamang tao ay nag-alis ng lahat ng aking pagod. Gaya ng aking inaasahan matapos matanggap ang mga kumpidensyal na dokumento mula kay Gang Reyes. Hindi magkamayaw sa tuwa si Marco. Naniwala siya ng buo sa mga numerong isinulat ko sa Peking Financial Report. Inakala niyang ito na ang pagkakataon para umangat siya sa tuktok, hindi lang para talunin si Miguel, kundi para maging pinakamalaking real estate tycoon sa bansa. Binulag siya ng kanyang kasakiman, pinamanhid ang kanyang kakayahang mag-isip at suriin ang katotohanan ng impormasyon. Nagsimulang magkalap ng pondo si Marco na parang baliw. Isinanlan niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang kumpanya, pati na ang bahay na tinitirhan nila at ang mga personal na ari-arian ni Angela para lang makautang sa mga loan shark na may napakataas na interes. Kumbinsido siyang kapag nakuha niya ang proyekto, mababayaran niya agad ang lahat ng utang at kikita pa ng malaki. Si Angela naman ay lalong nag-udyok sa kanya. Puno ng pangarap na maging reyna, hinikayat niya si Marco na ibuhos ang lahat ng kanilang kapital, walang ititirang kahit isang kusing. Para masigurong mananalo sa bidding, gumamit si Marco ng pera para suhulan ang mga tiwaling opisyal para paboran siya. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang madilim na gawain ay nakukunan ng mga hidden camera at direktang ipinapadala sa akin. Siya mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan habang mayabang na ipinagmamalaki na panalo na siya. Saan man siya magpunta, ipinapangalandakan niyang sa kanya na ang proyektong iyon. Habang pinapanood ko ang bawat galaw ni Marco, napailing ako. Ang kasakiman talaga ang pinakamabilis na lason. Itinaya niya ang lahat ng mayroon siya karangalan. Kinabukasan, sa isang sugal na alam na ang resulta, tumingin sa akin si Miguel. Sa kanyang mga mata, may awa para sa mga hangal. Kapag nabulag na ang isang tao sa kasakiman, hindi na niya nakikita kahit ang bangin sa kanyang paanan. Sa araw ng pagsusumite ng bid, dumating si Marco na puno ng sobrang kumpiyansa. Tiningnan niya si Miguel nang may pangungutya. Miguel, maghanda ka ng magretiro, tapos na ang panahon mo. Ngumiti lang si Miguel at sumagot,
Malalaman natin ang resulta sa huli. Tignan natin kung sino ang huling hahalakhak. Nakatayo ako sa tabi ni Miguel, tinitingnan si Marco ng may awa. Naisip ko, malapit na ang katapusan mo, kaya't i-enjoy mo na ang walang kabuluhang karangalang ito. Isinumite ni Marco ang makapal na bid documents na puno ng kanyang pag-asa at kahangalan at umalis ng may kumpiyansang panalo na siya. Dumating ang araw ng anunsyo ng resulta. Puno ng tao ang conference hall at ramdamang tensyon. Sina Marco at Angela ay nakaupo sa pinakaharap. Ang kanilang marangyang kasuotan at maningning na mukha ay parang sila ang may-ari ng event. Ngumiti si Angela nang may pagmamalaki at may ibinubulong kay Marco. Kami naman ni Miguel ay kalmadong nakaupo sa tapat nila. Alam na namin ang mangyayari kaya't walang bahid ng kaba. Umakyat ang MC sa entablado at nagsimula. Ang puso ni Marco ay kumakabog ng malakas at nakayuko siya, naghihintay na tawagin ang pangalan ng Horizon Builders at dumating ang sandali ng katotohanan. Malinaw na inanunsyo ng MC na ang nanalo sa proyekto ay hindi ang Horizon Builders ni Marco, kundi isang dayuhang konsorsyum. Nagulat ang buong hall at si Marco ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Tumayo siya at sumigaw na may daya sa resulta. Paano raw siya matatalo? Gayong siya ang nagbigay ng pinakamataas na bid. Noon ipinaliwanag ng MC ng mahinahon na bagamat mataas ang bid ng Horizon Builders, malubha nitong nilabag ang mga regulasyon sa financial capacity at legalidad ng pinagmulan ng pondo. Higit pa rito, ang proyektong pinaglaanan ni Marco ng lahat ng kanyang pera ay isang proyektong nasa papel pa lang at hindi pa nakakakuha ng mga kinakailangang permit. Ang mga lupang binili niya ay nasa isang protected area at walang commercial value. Para itong isang kidlat na tumama kay Marco. Napaupo siya sa kanyang silya. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapagsalita. Lahat ay isang malaking panloloko. Ang daan-daang milyong pisong inutang niya para sa kontrata, materyales at suhol ay naglaho na parang bula. Naloko siya ng peking, impormasyong siya mismo ang nagnakaw. Si Angela, na nasa tabi niya, ay namutla rin. Naintindihan niyang ang kanyang pangarap na maging reyna ay gumuho na. Sa halip, isang bundok ng utang at pagkalugi ang nakaamba sa kanila. At hindi pa doon nagtatapos. Pagkatapos ng event, biglang pumasok ang isang team mula sa NBI. Binasa nila ang warrant of arrest para kay Marco sa mga kasong fraud, embezzlement, tax evasion at bid rigging. Sa harap ng daan-daang tao, isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga kamay. Yumuko siya, hindi makatingin sa kahit sino. Ang kayabangan niya kanina ay nawala, napalitan ng isang kaawa-awang anyo. Sumigaw si Angela at sinubukang sundan ng kanyang asawa, ngunit pinigilan siya. Habang pinapanood ko ang eksena, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Hindi tagumpay ng isang nagwagi, kundi isang malalim na pag-unawa sa batas ng karma. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Nagtanim si Marco ng pagtataksil at kasakiman, at ngayon, inaani niya ang karampatang parusa. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at mahinang sinabi, "Tapos na ang lahat, Isabel. Nagtagumpay ang katarungan." Tumango ako, naluha ako. Sa wakas, ang lahat ng aking sama ng loob at kahihiyan ay nahugasan na. Iniwan namin ang maingay na hall at lumabas. Isang maningning na sikat ng araw ang sumalubong sa amin. Ang langit ay mas asul kaysa dati at ang aking puso ay napakagaan. Pagkatapos ng kaguluhan, inihatid ako ni Miguel pauwi. Tahimik kami sa buong biyahe, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at simpatiya. Gabi na nang makarating kami sa bahay. Nakita kong hindi dumiretso si Miguel sa kanyang silid, kundi sa library. Sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw ng desk lamp, ang kanyang anino ay humaba sa dingding, mukhang malungkot at abala sa malalim na pag-iisip.
Alam kong kahit nanalo kami, mayroon pa ring sakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Marco ay dati niyang kasosyo at si Angela ay ang babaeng minsan niyang minahal. Tahimik akong bumaba sa kusina at nagtimpla ng ginseng tea, ang paboritong inumin ni Miguel tuwing stress siya. Ang mainit at mabangong amoy nito ay nagpabawas sa lamig ng gabi. Dinala ko ang tasa sa library at marahang inilapag sa kanyang mesa. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula sa puyat at pagod. Ngumiti siya ng bahagya at hinila ang isang upuan para sa akin. Inabot ko ang mainit na tasa at sinabi, "Uminom ka muna para mainitan ka. Kalimutan mo na ang nakaraan." Kinuha ni Miguel ang tasa. Habang tumatama ang mainit na singaw sa kanyang muka, tila bahagyang nawala ang mga guhit sa kanyang noo. Humigop siya ng tsaa at bumuntong hininga. "Salamat. Kung wala ka sa tabi ko ngayon, siguro bumagsak na ako. Magastos ang tagumpay na ito. Ang mga pinaghirapan ko ng maraming taon, nakita kong sinira ng mga taong pinagkatiwalaan ko." Uminom kami ng tsaa at binalikan ang mga unos na aming pinagdaanan. Ikinuwento ko ang sakit ng pagtataksil ni Marco, ang desperasyon ng palayasin ako ng walang dala. Si Miguel naman ay nagbahagi ng kanyang kalungkutan nang matuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa. Dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng pagsubok, nagbibigayan ng aliw sa pamamagitan ng katapatan at pag-unawa. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Tinitigan niya ako ng malalim at sinabi, "Isabel, noong una, ang ating kasal ay isang kontrata, isang alyansa para sa paghihiganti. Pero habang pinagdadaanan natin ang lahat ng ito, nalaman ko kung gaano ka kahanga-hangang babae. Ang iyong katatagan, talino, at kabutihan ay bumihag sa akin. Hindi ko alam kung kailan, pero ang imahe mo ay malalim nang nakaukit sa aking puso. Naramdaman kong lumundag ang aking puso. Uminit ang aking mga pisngi. Ang tapat na pag-amin ni Miguel ay parang isang malamig na bukal na dumilig sa aking matagal ng tuyong kaluluwa. Yumuko ako at mahinang sumagot, "Ako rin. Salamat sa pagiging sandalan ko at sa pagbibigay sa akin ng pananampalatayang kaya kong bumangon muli." Wala na kaming sinabi pa. Tahimik lang kaming magkatabi. Ninanamnam ang bihirang sandali ng kapayapaan. Sa labas, isang maliwanag na buwan ang sumisikat, nagbibigay ng sinag sa hardin. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, ang aming relasyon ay hindi na lang bilang magkaalyado, kundi isang mas malalim na damdamin, isang pagmamahalang pinanday ng mga pagsubok. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Marco ay naging laman ng lahat ng dyaryo at online news. Kinasuhan siya ng maraming kaso. Mabilis at mahigpit ang naging aksyon ng mga autoridad. Si Angela, si Gnang, Reyes at ang iba pang kasabwat ay sunod-sunod na ipinatawag para sa investigasyon. Kami ni Miguel ay humarap din sa pulisya para sa aming testimonya. Sa interrogation room, muli kong nakaharap si Marco. Sa loob lang ng ilang araw, halos hindi ko na siya makilala. Magulo ang kanyang buhok, hindi ahit, at malalim ang kanyang mga mata sa puyat. Nang makita niya akong pumasok, isang matinding puot ang nakita ko sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding takot at pagsisisi. Ipinakita ng investigador ang mga matitibay na ebidensyang aking nakalap. Sa harap ng mga hindi maikakailang ebidensya, yumuko si Marco at inamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Inamin niyang nabulag siya sa kasakiman at sa udyok ni Angela. Nang tanungin ako ng investigador tungkol sa aming relasyon, mahinahon kong sinabi na ako ang kanyang dating asawa na iniwan dahil sa kabit. Malinaw ko ring isinalaysay kung paano ko natuklasan ang kanyang mga katiwalian. Humanga ang mga investigador sa aming katapangan. Pagkatapos ng investigasyon, habang papunta na si Marco sa sasakyang maghahatid sa kanya sa kulungan, bigla siyang lumingon sa akin. Sa basag at nanginginig na boses, sinabi niya, "Sorry." Tinitigan ko siya.
Wala nang galit sa aking puso, tanging isang pakiramdam ng kawalan at awa sa pagbagsak ng isang tao. Sinabi ko, pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan, iyon lang ang paraan para matubos mo ang iyong mga pagkakamali. Sumara ang pinto ng sasakyan. Ang lalaking minsan ay naging lahat sa akin ay isa ng bilanggo, naghihintay ng hatol ng batas. Iyon ang huling dagok na tuluyang sumira sa natitirang dignidad ng taksil na iyon. Ang kaso ni Marco ay nagdulot ng sunod-sunod na pagbagsak. Ang Horizon Builders ay na-freeze ang mga assets at bank accounts. Ang mga pinagkakautangan, kasama na ang mga bangko at loan sharks, ay dumagsa sa kanyang opisina at bahay. Sumisigaw na magbayad siya. Nagdulot sila ng kaguluhan, sinira ang mga gamit at naglagay ng mga banner. Ang mga empleyadong dati tapat sa kanya ay tumalikod na rin at idinimanda siya dahil sa hindi nabayarang sahod. Si Angela, na buntis, ay napunta sa isang miserableng kalagayan. Ang kanyang personal na yaman ay kinumpis ka rin. Nawala ang kanyang marangyang bahay, kotse at mga mamahaling gamit. Para makatakas sa mga naniningil, nagpalipat-lipat siya sa mga mumurahing motel. Dahil sa matinding stress, tuluyan siyang bumagsak. Sa desperasyon, nagplano si Angela na tumakas sa ibang bansa. Lihim niyang kinuha ang mga natitirang alahas at pera, iniwan si Marco sa kulungan para tumakas mag-isa. Nakipag-ugnayan siya sa isang sindikato para sa iligal na pag-alis. Sa kalaliman ng gabi, sa isang bus terminal, habang nakabalot ang buong katawan at nakatakip ang mukha, sumakay siya sa bus, ngunit hindi siya nakatakas sa batas. Bago pa man makaalis ang bus, hinarang na ito ng mga pulis. Lahat ng kilos niya ay nasa ilalim na ng pagmamanman. Nahuli siya sa akto na may dalang milyon-milyong halaga ng pera at alahas. Dinala siya sa presinto sa kasong asset concealment at obstruction of justice. Nang mabalitaan ni Marco sa kulungan ang pag-aresto kay Angela, hinimatay siya. Hindi niya matanggap na ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya ay tinangka siyang takasan sa pinakamahirap na sandali. Ang pagtataksil ni Angela ay parang isang saksak sa kanyang puso, mas masakit pa sa pagkakakulong. Umiyak siya sa sahig, puno ng pagsisisi. Naalala niya ang mainit na pagkain na inihahanda ko, ang aking tahimik na sakripisyo, ngunit lahat ay huli na. Ang karma ay dumating ng malupit at patas, walang pinipili. Pagkatapos makulong sina Marco at Angela, mabilis na umusad ang kaso. Lumapit sa akin ang abogado ni Miguel para sa isang civil case for damages. Sinabi niyang sa mga ebidensya, kaya nilang mapatawan ng pinakamabigat na parusa si Marco at pabayaran ang lahat ng ninakaw. Tahimik na naghintay si Miguel sa aking desisyon. Tiningnan ko ang makapal na folder. Ang mga malamig na numero at kaso ay nagpaalala sa akin ng lahat ng sakit. Naalala ko ang desperadong mukha ni Marco at ang hagulgol ni Angela. Bumigat ang aking puso. Ang galit ay lason. Kung patuloy mo itong iingatan, ikaw din ang unang mamamatay. Lumaban ako para sa katarungan at karangalan at naabot ko na iyon. Kailangan ko pa bang itulak ang isang tao sa bingit ng kamatayan? Ibinaba ko ang folder. Tiningnan ko ang abogado at si Miguel. Ayoko nang ituloy ang kaso, sabi ko. Nawala na sa kanya ang lahat. Negosyo, karangalan, pamilya, kalayaan. Napakalaki na ng parusang binabayaran niya. Hahayaan ko na ang batas na magbigay ng patas na hatol. Ayokong lalo pang pabigatin ang sitwasyon niya. Ang paghihiganti ay walang katapusan. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Nagulat ang abogado. Tumingin siya kay Miguel. Ngumiti si Miguel ng may pag-unawa. Hinawakan niya ang aking kamay at tumango. Sinusuportahan ko ang desisyon mo. Ang kabutihan mong iyan ang dahilan kung bakit kita hinahangaan. Nanalo na tayo. Pero ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagyurak sa kaaway, kundi ang pagpapanatili ng kapayapaan sa ating sariling puso. Ang aking desisyon ay ipinarating sa korte bilang isang mitigating factor.
Nang malaman ito ni Marco, labis daw siyang umiyak sa kulungan. Nagpadala siya ng mensahe ng pasasalamat sa pamamagitan ng kanyang abogado. Nangako siyang pagkatapos pagbayaran ang kanyang kasalanan, mamumuhay siyang matuwid. Nang marinig ko iyon, nakahinga ako ng maluwag. Parang nabunutan ako ng isang malaking bato sa aking dibdib. Mula ngayon, wala na kaming utang sa isa't isa. Magkahiwalay na kami ng landas at naniniwala akong ang pagpapatawad ay magbibigay ng kapayapaan sa aming dalawa. Lumipas ang panahon, ang lahat ng unos ay naging bahagi na lang ng nakaraan. Ang kumpanahin ni Miguel ay lalong lumago. Patuloy akong nagtrabaho bilang kanyang pinakamatapat na kanang kamay. Ang aming relasyon ay lalong naging malapit. Isang hapon, sa tabi ng Luke, huminto si Miguel sa paglalakad. Tiningnan niya ako ng may pagmamahal. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Isabel, noong una, ang kasal natin ay isang kontrata. Akala ko, patay na ang puso ko. Pero ang iyong kabutihan, katatagan at pagiging mapagpatawad ang muling nagpatibok dito. Hindi ko na alam kung kailan, pero napuno na ng imahe mo ang isip ko. Gusto kong ikaw ang makita ko pagkagising, gusto kong kainin ang luto mo, gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat ng saya at lungkot. Ayoko nang maging asawa lang sa papel. Gusto kong maging tunay mong asawa, alagaan ka at protektahan habang buhay." Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pulang kahon. Sa loob, isang simple ngunit eleganteng singsing na diamante. Tinitigan niya ako sa mata at nagtanong, "Pakasalan mo ako ulit?" Pero sa pagkakataong ito, dahil lang sa pag-ibig. Tiningnan ko ang kumikinang na singsing at ang kanyang tapat na mukha, tumulo ang luha ng kaligayahan. Matagal kong hinintay ang sandaling ito. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, isang tunay na pag-ibig at payapang kanlungan. Tumango ako sa gitna ng aking mga hikbi. Oo, isinuot ni Miguel ang singsing sa aking daliri at niyakap ako ng mahigpit. Sa malawak na mundo, dalawang puso ang nagsimulang tumibok bilang isa, nangangako ng isang masayang kinabukasan. Pagkatapos ng proposal, nagpasya kaming magdaos ng isang simpleng seremonya para formal na ipaalam sa aming mga pamilya at ninuno ang aming relasyon. Sa halip na isang magarbong party, umuwi kami sa aking bayan sa Pampanga at nag-imbita ng mga kamag-anak at kapitbahay para sa isang simpleng salo-salo. Ang maliit na bahay ng aking mga magulang ay napuno ng tawanan, hindi maikubli ang kanilang saya. Maaga pa lang, naglilinis na sila at naghahanda ng pagkain. Isinuot ni nanay ang kanyang pulang bestida na matagal nang nakatago. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Si tatay naman ay abalang nag-aayos. Dumating si Miguel na puno ng regalo ang sasakyan. Nakasuot siya ng light gray suit, napakagwapo at maginoo. Pagdating niya, tinanggal niya ang kanyang manggas at tumulong sa kusina. Humanga ang lahat sa kanyang galing. Ang mga kapitbahay ay nagsabing, "Napakaswerte ko raw." Ang seremonya ay ginanap ng taimtim sa harap ng altar ng aming mga ninuno. Nagsindi si tatay ng insenso at ipinaalam sa kanila na ang kanyang anak ay nakahanap na ng kapayapaan. Nag-alay si Miguel ng alak sa aking mga magulang at nagpasalamat sa pagpapalaki sa akin. Nangako siya sa harap ng lahat na mamahalin niya ako habang buhay. Ang masayang salusalo ay nagpatuloy. Lahat ay nag-toast para sa aming kaligayahan. Tinitingnan ko si Miguel na masayang nakikipag-usap kay tatay. Paminsan-minsan, ang kanyang tingin ay napupunta sa akin ng may pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko kung ano ang tunay na kaligayahan. Hindi ito malaking bahay, magandang kotse o pera. Ito ay ang pagbabahagi ng mga simpleng sandali kasama ang taong mahal mo sa piling ng pamilya. Pagkatapos ng kainan, umupo kami ni Miguel sa beranda, umiinom ng tsaa at pinapanood ang buwan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Payapa ang aking puso.
Ibinulong niya sa aking tainga, "Salamat sa pagdating sa buhay ko, sa pagbibigay sa akin ng pag-asa." Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong kahit gaano pa kahirap ang daan, magkasama naming haharapin ang lahat. 1 taon na ang lumipas. Ang aming buhay ay payapa at masaya. Wala nang mga digmaan sa negosyo o mga kalkulasyon. Ang aming pangunahing interes ngayon ay kung paano ibahagi ang aming biyaya sa mga kapuspalad. Ipinasa ni Miguel ang pamamahala ng kumpanya sa mga nakababatang ehekutibo at nag-focus sa pamilya at gawaing kawanggawa. Nagtatag kami ng isang foundation na tinawag na Sinag-Araw Foundation para tulungan ang mga kababaihang inaabuso, mga ulila at mga mahihirap. Bilang chairperson, ako mismo ang nangunguna sa lahat ng aktibidad. Ngayon, ang unang anibersaryo ng foundation. Nagpunta kami sa isang liblib na baryo sa kabundukan para sa isang outreach program. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga residente. Nagbigay kami ng mga relief goods at scholarship. Ang ngiti sa mukha ng mga pagod na ina at lola ay nagpainit sa aking puso. Naintindihan kong ang pagbibigay ay pagtanggap din. Doon, nakilala ko si Lani, isang batang babae na kapareho ng aking sitwasyon noon, buntis at iniwan ng asawa. Nakita ko ang aking sarili sa kanya. Kinausap ko siya, ibinahagi ang aking kwento, at hinikayat na maging matatag. Nangako akong tutulungan siyang magsimula ng maliit na negosyo. Niyakap niya ako, umiiyak sa pasasalamat. Dapit hapon, habang nakaupo kami ni Miguel sa isang kubo at pinapanood ang tanawin, niyakap niya ako mula sa likod. Ibinulong niya, "Nakikita mo ba kung gaano kaganda ang mundo kapag alam nating magmahal at magbahagi?" Tumango ako, puno ng kagalakan ang aking puso. Naalala ko sina Marco at Angela. Nabalitaan kong hinatulan si Marco ng 20 taon at si Angela ng 7 taon. Pinagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa malamig na selda. Wala nang galit, tanging awa na lang para sa mga buhay na sinira ng kasakiman. Ang buhay ay patas. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Lumipas ang mga taon. Pumuputi na rin ang aming mga buhok. Ngunit ang aming pagmamahalan ay hindi nagbago, bagkus ay lalong lumalim. Sabay kaming tumanda, nag-aalaga ng hardin, at pinapanood ang paglaki ng mga anak ng aming mga empleyado. Ang aming kwento ay naging isang magandang simbolo ng pag-ibig sa aming komunidad. Ang aking kwento ay nagtatapos dito. Isang masayang pagtatapos para sa mga taong namuhay ng may kabutihan at dignidad. Gusto kong sabihin sa lahat ng kababaihan, kahit itulak ka ng buhay sa bingit, kahit puno ka ng sugat, bumangon ka at mabuhay ng may dignidad. Sa dulo ng madilim na lagusan, laging may liwanag ng pag-asa. Ang kaligayahan ay laging ngingiti sa mga taong nirerespeto ang kanilang sarili at ang halaga ng pagkatao. Ang buhay ng bawat isa ay isang libro. May mga pahinang puno ng luha, ngunit mayroon ding maningning na masayang katapusan. Ang aming kwento ay isang buhay na patunay sa batas ng karma. Ang aking mga natutunan, una, huwag kailanman mawalan ng tiwala sa sarili. Kapag nasukol ka, iyon ay isang pagkakataon para tumalon ng mas mataas. Pangalawa, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang saktan ang iyong kaaway, kundi ang ipakita sa kanila na ikaw ay libu-libong beses na mas masaya at matagumpay. At mas dakila pa rito ang pagpapatawad, ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot. Pangatlo, ang pamilya at pagsasama ay ang pinakasagradong yaman. Ang pera at katanyagan ay pansamantala. Tanging ang tunay na puso ang nananatili. At panghuli, mamuhay ng matuwid. Alam ng langit ang lahat. Ang nagtanim ng hangin ay aani ng bagyo. Ang nagtanim ng puno ng kaligayahan ay aani ng matamis na bunga.
Sana'y ang kwentong ito ay maging isang maliit na apoy na magpapainit sa inyong mga puso at magbigay ng lakas sa inyong paglalakbay sa paghahanap ng tunay na kaligayahan.